May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang apat na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa apat na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawi. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ang Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang makikipag-away pero hindi ka pa rin nakikinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Umuuwi ka may pasa o hindi kaya naman may bukol sa ulo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Padre Jose. Pasensya na po kayo, Padre Jose. Hindi ko naman po kasi gustong makipag-away. Ang totoo, umiiwas na nga po ako eh. Kaso minsan, kahit anong gawin kong pag-iwas, parang sinusundan ako ng gulo. Tugon ni Gabriel. Kasi naman pinapatulan mo rin ang mga kabataang yon. Kaya natural lang na magkaroon ng kaguluhan at yan ang resulta. Pasa sa muka, bukol sa noo mo. Pero teka, may napabagsak ka naman ba? Aba syempre, oo naman, Padre. Wala nga silang binatbat sa akin eh. Lumaki sa pangalaga ng isang pare itong si Gabriel. Sanggol pa lang ng iwanan ng hindi nakilalang magulang sa pinto ng simbahan. Nakuha ito ng pare. Sinubukang hanapin ang mga magulang. Pero ilang taon nang nakalipas, walang magulang ang nagpakita upang kunin ang paslit. Hanggang sa nagpasya ang pare na ampunin ito. Pumayag ang simbahan. Hinayaan si Padre Jose na tumira kasama ang bata. Kung saan na destino si Padre Jose, kasama din sa pag-alis si Gabriel. Sa mulang edad, ipinamulat na ng pare na hindi siya ang ama ng bata. Pero para kay Gabriel, hindi na ito mahalaga. Ang alam lang ng pastit mahal siya ng pare at sapat na yun. Pinalaki sa tamang disiplina ang bata. May takot at paggalang sa Diyos. Sa edad 12, naging sakristan na siyang naging simula ng pagbuo ng kanyang pangarap, maging isang pare. Bilib ako sa iyong bata ka. Ikaw lang ang nakilala ko na may pangarap na maging pare, pero basagulero. Hindi naman po talaga maiiwasan, Padre. Minsan kailangan din nating ipagtanggol ang sarili para hindi tayo api ng ibang tao. May punto ka naman, pero hindi ibig sabihin gagawin natin yung dahilan para makipag-away. Wala kang mapapala kung hindi sakit ng katawan. Huwag po kayo mag-alala, Padre. Sisikapin ko pong hindi makipag-away. Pero hindi ako mangangako. Marami talaga kasing loko-loko sa paligid eh. Yung tipong wala ka nang ginagawa, ikaw pa talaga yung pagdidiskitan. Umiwas ka na lang kasi.
O siya, tama na ang usapang to. Magbihis ka at isasama kita. Saan po tayo pupunta, Padre? Sa bahay ng isa sa mga taga-baryo, nakisuyo sa akin ng mga magulang na puntahan ko ang kanilang anak. Dahil parang nag-iba ang kilos, baka daw sinasapian ng demonyo. Aba, mukhang interesante nga yan, Padre ah. Teka sandali, magpapalit lang po ako ng damit. Sige na, bilisan mo na. Aantayin kita sa sasakyan. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga panong ito, na destino sa isang malayong baryo sa probinsya ng Negros si Padre Jose. Medyo magulo ang lugar dahil sa banta ng mga rebelde. Bukod pa dito, naglipa na din sa paligid ang usap-usapan tungkol sa mga elementong kagaya ng aswang, engkanto, mambabarang at mangkukulam. May mga albularyo sa lugar at ilang eksperto. Ngunit para sa simbahan, mas mainam pa rin magpadala ng pare na may sapat na kaalaman sa eksorsismo, kagaya ni Padre Jose. Ipinadala ng simbahang Katoliko sa Italia upang magsanay sa pagiging eksorsista. Binasbasa ng Santo Papa at naging opisyal na eksorsista. Hindi na natili sa Italia si Padre Jose. Sa halip ay bumalik ito sa Pilipinas para ipagpatuloy ang pagiging pare. Pasensya na ho kayo, Padre. Natagalan ako ha. Dinala ko na po lahat ng gamit nyo. Mabuti naman, hawakan mo lang. Sasabihan kita kung talagang kailangan ng eksorsismo. Kung sakali, ito ang unang pagkakataon na makakakita ako ng taong sinasaniban. Kaya mag-iingat ka at sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Dahil maaaring sa'yo lumipat ang sanib kung sakali. Ha? Pwede pala yun, Padre. Oo, Gabriel. Biglang kinabahan si Gabriel sa sinabi ng pare, kaya hindi ito umimik. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng sinasaniban, kinausap ni Padre Jose ang magulang ng dalaga para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Napag-alaman ng pare na minsan itong sumama sa mga kaibigan na pagkatuwa ang maglaro ng Spirit of the Glass. Nang makauwi ito, nag-iba na ang kilos ng dalaga, palaging galit at hindi lumalabas ng silid. Hiniling ni Padre Jose na pumasok sa silid ng dalaga para makita ito. Pumayag naman ng mga magulang, ngunit nang buksan ang pintuan ng silid, laking gulat nila nang makitang nasa kisame ang dalaga. Dito na kinumpirma ni Padre Jose, malakas na uri ng sanib. Gabriel, tatandaan mo, sa oras na simulan ko ang eksorsismo, huwag kang titingin sa mata ng pasyente. Bakit, Padre? Ano pong mangyayari? Huwag ka ng maraming tanong. Sa ngayon, sumunod ka lang sa sasabihin ko. Mamaya ko ipapaliwanag ang lahat. Sige po, anong kailangan yung gamit? Ang aklat ng mga dasal at Biblia. Ibigay mo rin sa akin ng banal na tubig. Tuluyan tayong papasok sa silid pero iyuko mo ang ulo mo. Sinunod ng binata ang sinabi ng pare. Maraan itong naglakad papasok. Kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa binata. Lalo pa nang marinig nito ang boses ng sinasapian. Parang pinagsama-samang mga nilalang sa iisang katawan na sabay nagsalita. Tawag pala kayo ng pare. Wala ngang nagawa ang isang malakas na antigero. Isa pa kayang pipitsugin, pare. Pipitsugin. Ha, sige, tignan natin. Kung ganyan pa rin ang itatawag mo sa akin mamaya. Tama ka nga naman. Hindi na pipitsugin ang itatawag ko sa'yo, kundi isang walang kwentang sisidlang gawa sa karne. Bakit hindi natin subukan? Maupo ka. Tignan natin kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Marahang bumaba sa kisame ang sinaniban. Naupo ito sa higaan.
para sa pare. Ito ang isa sa mga palatandaan na magagawa niyang pasunurin ang nilalang na nasa loob ng katawan ng dalaga. Bago pa man magsimula sa gagawin, pinalabas nito ang lahat ng mga kaanak na kiusyoso. Tanging naiwan ay ang ina, si Gabriel at Padre Jose. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong laro, Padre? Magandang tanong. Gusto ko lang malaman kung kilala natin ang isa't isa. Magsabi ka ng mga bagay na tungkol sa akin at magsasabi din ako ng mga bagay na tungkol sa iyo. Ngumiti ang sinasaniban. Ito ang palatandaan ni Padre Jose na napapasunod niya na sa gusto ang nilalang. Sige, sinong mauuna, Padre? Kung gusto mo, ikaw na. Wala namang problema sa akin. Ang kasama mo, napulot mo lang sa labas ng simbahan. Tama ka. Ituloy mo lang. Alam mo ba kung sino ang mga magulang niya? Dito napagtanto ni Padre Jose na hindi siya ang punterya ng kalaban kung hindi si Gabriel. Nilingon nito ang binata na nooy nakayuko habang nagdarasal. Gabriel, kahit ano pa man ang marinig mo, wag na wag kang maniniwala o magpapadala. Paraan ito ng demonyo upang linlangin ka. Papaniwalain sa isang kasinungalingan. Tumangulang si Gabriel. Muling ipinagpatuloy ang pagdarasal. Sinusubukan itong pasukin ng demonyo, pero hindi sila makahanap ng kahit maliit na butas sa katauhan ng binata. Sagutin mo ang tanong ko, Padre. Kilala mo ba ang mga magulang niya? Oo, kilala ko ang mga magulang niya. Kung ganon, nagsinungaling ka sa kanya nung sabihin mo na napulot mo lang siya sa harapan ng simbahan. Oo, nagsinungaling ako. Pilit sinasakyan ni Padre Jose ang gustong mangyari ng demonyo dahil alam niya ang plano nito. Balak niyang gamitin si Gabriel laban sa pare. Ngunit malaki ang tiwala ng binata sa pare, kaya hindi ito basta-basta nagpapadala sa udyok. Ngayon, binata, naniniwala ka pa ba sa paring ito? Ang taong kinilala mong ama, itinago ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Huwag mong isali si Gabriel dito. Tayong dalawa ang nag-uusap. Sige, kung yan ang gusto mo at sa palagay ko, pagkakataon mo na para magsabi ng mga bagay tungkol sa akin. Kung talagang kilala mo ko, magbigay ka ng isang bagay na ginawa ko sa sangkatauhan. Tumayo si Jose. Naupo sa tabi ng sinasaniban. Nakatitig ito sa mata ng pasyente habang hawak sa kanang kamay ang isang medalyon ng San Benito. Tignan natin. Ikaw ang naging dahilan ng maraming gera, alitan ng mga magkakaanak, pagkasira ng pamilya at mga pamayanan. Ikaw din ang hari ng korupsyon, kasinungalingan. Tama ba ako, Bahalael? Biglang natigilan ng sinasaniban. Hindi ito makakilos. Parang may biglang dumagan sa mga braso at binti. Kaunting kaalaman, ang sapi ng demonyo ay may malaking pagkakaiba sa sapi ng engkanto, pati na rin ang lamang lupa. Ang mga demonyo ay magaling gumamit ng manipulasyon. Kaya nilang paikutin ang isang tao sa kanilang palad. Gamitin ang kainaan nito laban sa kanya. Mas kalmado din ang sinasaniba ng mga demonyo kaysa sa mga engkanto. Kadalasang nagwawala ang mga sinasaniba ng engkanto. Ngunit ang mga demonyo naman, hindi mo makikitaan ng agresyon dahil mas organisado ang pag-iisip ng demonyo. Kayang panghawakan ng buo ang katawan ng sinasapian. Balik tayo sa kwento.
Matalino ka, Padre. Masasabi kong kilala mo nga ang mga demonyo. Pero hindi pa tayo tapos. Ginagamit ko lang ang katawan ng babaeng ito para bisitahin ka. Ingatan mo din ang alaga mong bagito. Siguraduhin mo, maoordinahan siya bago sumapit ang ika-21 karawan dahil kung hindi, tuluyan na siyang mapapasakamay ng aking Panginoon. Matapos magsalita, biglang nawalan ng malay ang dalaga. Alam ni Padre Jose na tuluyan ng iniwan ng demonyo ang katawan nito. Wala na kayong dapat ikabahala, ligtas na ang anak nyo. Salamat sa Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Wika ni Padre Jose. Sinigurado din ito na hindi na babalik ang demonyong sumanib. Bagaman nagawa nitong mapaalis ang demonyo sa katawan ng dalaga, hindi pa rin sigurado kung natalo niya ito ng lubusan. Hindi rin mawala sa isipan ang huling sinabi ng demonyo, kaya pagdating sa parokya, kagad ditong kinausap si Gabriel. Alam kong narinig mo ang sinabi ng demonyo kanina at hindi madali sa'yo ang pagpapasya. Lalo na ang pag-uusapan ay magiging buhay mo sa inaharap. Isa lang po ang pangarap ko, Padre. Maging isang pare kagaya nyo. Mabuti naman kung ganon. Pero palagi mong tatandaan na madali lang ang mangarap. Pero ang pinakatanong, kaya mo bang magpursige? Gabriel, marami ang tinatawag pero iilan lang ang napipili. Alam ko po yan, Padre. Huwag kayo mag-alala. Buo ang loob ko at sigurado ko sa gusto kong maging balang araw. Napabuntong hininga si Padre Jose dahil alam nito kung gaano kahirap na pumasok sa seminaryo. Ay nako, sige, kung yan ang pasya mo, ihahanda natin ang mga kailangang dokumento. Ipapasok kita sa seminaryo sa lalong madaling panahon. Talaga po, Padre? Sige po. Makalipas ang ilang buwan, ipinasok na ni Padre Jose ang binata sa seminaryo. Medyo nanibago si Gabriel sa kapaligiran, lalo na sa kilos ng mga tao. Pero kalaunan, nagawa niyang makiangkop. Ilang taon ang lumipas at sa wakas, dumating na ang araw o ordinahan si Gabriel bilang ganap na pare. Ay sa wakas, nagbunga din ang sakripisyo natin. O ordinahan ka na, Gabriel. Oo nga po, Padre. Hindi ko akalaing magagawa ko magtagumpay. Salamat po sa inyo, ha. Lalo na ho sa Diyos. Sa wakas matutupad na ang pangarap ko. Tama ka. Pero ito pa lang ang simula ng lahat, Gabriel. Alam ko po yun, Padre. Gayunpaman, alam kong hinahanda ko ng Diyos para sa kanyang mga gawain. Patnubayan ka nawa ng Panginoon sa mga kakaharapin mo bilang kanyang lingkod. Sige na, magsisimula na ang ordinasyon mo. Dali-daling pumasok sa loob ng katedral si Gabriel. Naiwan naman sa labas si Padre Jose. Akmang papasok na sana ito nang biglang makarinig ng pamilyar na boses. Mukhang nakakalimutan mo. Ang sinabi ko 5 taon na ang nakakaraan, Padre. Napahinto sa paglalakad si Padre Jose. Lumingon sa pinagmumula ng boses. Ngunit walang tao sa paligid. Nagpasukan na ang mga tao sa katedral. Hindi ko akalaing may lakas ka pa ng loob na bumalik. Kahit nakita mong nagtagumpay si Gabriel. Pasensya ka na. Isa na siyang ganap na pare. Ilang minuto na lang ang aantayin. Oordinahan na siya. Hindi pa natatapos ang laban, Padre. Oo, nanalo ka. Pero hindi pa ako naglalatag ng alas.
Gaya ng sinabi ko, nagsisimula pa lang ang totoong laban. Hindi ka mananalo, demonyo. Alam mo yan. Tignan natin, Padre Jose. Tignan natin. Matapos magsalita, kusang naglaho ang boses. Tumuloy na sa pagpasok ang pare. Tamang-tama, dahil nagsisimula pa lang ang ordinasyon. Nawala ang pangamba sa isipan ni Padre Jose nang makita si Gabriel na nakadapa sa harapan ng arsobispo. Lalo na nang sabihin at bigyan ng titulong Padre Gabriel. Hindi matumbasan ang saya sa mukha ng binata, lalo pa nang isuot sa kanya ang obitong sumasagisag sa pagiging pare. Biglang nag-iba ang tingin ni Padre Jose kay Gabriel. Hindi na ito ang dating binatang basagolero. Isa na itong kagalang-galang na alagad ng Diyos. Binabati kita, Padre Gabriel. Sa wakas, isa ka ng ganap na pare. Wala nang makakapagbago nun. O nga, Padre. Pero may isang bagay pa akong gustong gawin. Ano naman yon? Gusto ko mag-aral ng eksorsismo. Nagulat si Padre Jose nang marinig ang sinabi nito. Ito ang kinakatakutan niya. Hindi malabong magkaharap sila ng demonyong nakalaban, 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit alam din ito na hindi magagawang pigilan si Gabriel sa gustong mangyari. Pwede ka namang maglingkod bilang kura paroko. Bakit kailangan mo pang maging eksorsista? Gaya nyo. Gusto kong puksain ng mga demonyong pakalat-kalat at nanggagambala sa mga tao. Pwede mo namang gawin yon kahit hindi ka magsanay ng eksorsismo. Ang salita ng Diyos, pinapalaganap natin sa kongresyon, isang matibay na sandata laban sa mga demonyo, pasensya na, Padre Gabriel. Bakit parang nakakaasiwa pag kayo yung tumatawag sa akin yan? Masasanay ka din. O syali ka na. Nag-aantay ang maliit na salo-salo sa parokya. Naganda mga kasama natin doon para batiin ka. Ilang buwan ang nakalipas. Bumiyahe na si Gabriel papunta sa Italia upang magsanay ng pagka-eksorsista. Naging posible ito dahil na rin sa rekomendasyon ni Padre Jose. Sa loob ng ilang taong pagsasanay, nagawa din mapagtagumpayan ni Gabriel ang mga pagsubok. Naging isang ganap na eksorsista. Gaya ni Padre Jose, hindi rin ito nanatili sa Italia. Muling bumalik sa bansa upang maglingkod sa parokyang kinalakihan. At parang pinag-adya ng pagkakataon dahil ilang araw pa lang itong nakakabalik. May nakaharap na sinasaniban. Bihira ang ganitong kaso sa kanilang lugar. Kaya napakaraming tao ang nagpunta upang manood. Halos hindi makapasok sina Padre Jose at Padre Gabriel sa tahanan ng pasyente. Idagdag mo pa, ang mga kamag-anak na natataranta, sinalubong ang 2 pare. Ayon sa ina ng sinaniban, 8 tao na ang humahawak pero hindi nila ito mapigilan. May mga kadenang nakatali sa paa at kamay. Ngunit maging ang mga ito, hindi rin kayang pigilan ang pasyente. Alam ni Gabriel na hindi lang ito pangkaraniwang sanib. Malakas kung anumang nilalang na nasa loob ng katawan ng binata. Ito na ang una mong paghaharap sa aktwal na laban bilang eksorsista. Kakayanin mo ba? Kung ako lang ang tatanungin mo, mahina ang katawang tao. Pero sa tulong ng Diyos Ama, wala kong hindi kayang gawin at harapin. Mabuti kung ganon. Pero sa pagkakataong ito, ako muna ang haharap para mapag-aralan mo ang kilos ng nakasanib. Tumango si Gabriel. Hinayaan ito na maunang pumasok si Padre Jose. Nang maramdaman ng sanib ang presensya ng pare, bigla itong huminahon. Naupo at tumingin kay Gabriel. Binabati kita. Matagumpay ka sa pagiging pare. At sa wakas,
naganap na din ang pinakamatagal kong inaantay. Kilala mo ko? Kilalang kilala kita mula ulo hanggang pa. Kilala ko din ang mga magulang mo. Ang iyong ama ay isang pusakal at tiwaling pulis. Ang iyong ina ay bayarang babae. Mga kaluluwang ninanamnam ngayon ang kaparusahan sa impyerno. Pilit nitong pinapasok ang isipan ni Gabriel. Huwag kang magpapadala sa udyok ng demonyong yan, Gabriel. Tandaan mo, isa kang alagad ng Diyos. Inordinahan, kinilala sa Batikano bilang isa sa kanyang mga eksorsista. Wika ni Padre Jose. Tumingin sa kanya si Gabriel. Tumango ng marahan. Alam ni Padre Jose na nakuha nito ang gusto niyang iparating. Kung totoo man ang sinabi mo, bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ako iniwan ng aking ina? Iisa lang ang dahilan. Hindi ka ginusto ng nanay mong mabuo. Isa kang pagkakamali. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Iwanan mo ang iyong Panginoon at maging tagasunod ko. Huwag na huwag mong susubukan ng Diyos na inyong Panginoon, Diablo. Masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili, Bagitong pare. Wala ka pang karanasan at siguradong hindi mo ko kayang talunin. Hindi ako nakarating sa ganitong antas kung hindi ko kayang talunin ng demonyong kagaya mo. Kinuha ni Gabriel sa bulsa ang isang medalyon. Kombinasyon ng 3 makapangyarihang simbolo. Sator, medalyon ng San Benito, selyo ni Solomon. Makapangyarihang gamit na pinag-isa. Nagulat si Padre Jose nang makita ang hawak ng binata. Sang galing ang medalyon na yan? Iilang eksorsista lang ang nagmamay-ari ng ganyang medalyon. Isa lang ang kilala ko. Ang Italianong pare na mismo ang Santo Papa ang humirang. Tama ka, Padre Jose. Sa kanya nga nang galing ang medalyong ito. Nagkataong siya nagturo sa akin at siguradong kilala mo din siya. Wika ni Gabriel habang nakatingin sa sinasaniban. Nakita nito, biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ng pasyente. Ano ginagawa mo? Ilayo mo sa akin ang medalyon na yan. Anong kinakatakot mo? Hindi ba ang sabi mo sa akin bagito ko at hindi kita kayang talunin? Huwag mong ilapit sa akin ang medalyon na yan. O sige, pero sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo sa katawan ng taong to at anong pakay mo sa kanya? Ginagamit ko lang. Wala akong ibang pakay. Demonyo ka nga talaga. Sinungaling. Iwanan mo ang katawan ng taong ito at wag na wag ka nang babalik pa. Inuutusan ako. Wala ka sa lugar para gawin yon. Wala sa lugar. Pues, inuutusan kita, Balael. Lisanin mo ang katawang taong ito sa ngalan ni Jesus. Napasigaw ang sanib. Lalo pa nang ilapit ni Gabriel sa kanya ang hawak na medalyon. Idinikit niya ito sa noon ng pasyente. Nangisay ang katawan. Dito na inusal ni Gabriel ang orasyon ni San Miguel upang tuluyang mapatay ang demonyo. Matapos ay biglang nawalan ng malay ang binata. Unti-unting bumalik sa dati ang itsura. Naging maaliwalas ang paligid. Nawala ang mabigat na aura na bumabalot sa lugar. Nagtagumpay ka, Gabriel. Nagawa mong patayin ang demonyo. Hindi, Padre. Alam nating hindi sila namamatay. Muli din isisilang ang isang yan, lalo pat isa siya sa 6 na pangunahing anak ni Satanas. Kung sabagay tama ka, pero kahit papano, may kakatakutan na ang mga kagaya niya dahil nandito ka. Sa Diyos pong papuri, Padre. Maaari bang ikaw na magbasbas sa binatang ito bago tayo malis? Dahil sa nangyari, nakilala si Gabriel at ang kanyang mga gawain. Umiikot ito sa buong bansa. Kung minsan,
Ipinapatawag pa sa ibang bahagi ng mundo upang magsagawa ng eksorsismo sa paglilinis ng mga tahanan maging establishmento. Naging sikat ang pangalan ni Gabriel at ang mga gawain nito. Hindi inakala ni Padre Jose na ang inampong pastit magiging isa sa pinakatanyag na pari sa bansa. Isang pari na nagtatangan ng kombinasyon ng mga medalyon. Medalyon ng Sator, medalyon ng San Benito, at ang selyo ni Haring Solomon.